Dear Diary, May 1, 2026, pumunta ako sa Rizal Park at Intramuros kasama sila Mama, Tita, Alex at Josh. Field trip kumbaga. Una sa aming listahan ay ang Rizal Park kung saan nakahimlay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda na ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna at namatay naman sa Manila noong December 30, 1896. Maaga kami nakarating kaya kahit papano nakapagpa-picture kami nang wala masyadong photobomber. Dahil may plano akong libutin ng buong Pilipinas, sinigurado ko magpa-picture sa Kilometer Zero to manifest ba para makompleto ko ang Project 82. It's fun but exhausting traveling with family. Hindi mo kasi alam kung kailan sila may irita or magkakaroon ng unnecessary drama. Nakakainit ang ulo kasama. Ang kulit. Nakakainis. I-edit ko to rin para sa reality TV. I've been here multiple times and there's still a lot to discover. Like this life-size diorama, bird-watching activity, a Chinese garden na may man-made lagoon, which is perfect place to rest for a little bit. May mga Chinese proverbs din kada poste, which gave me a lot of food for thought. A few minutes after, naglakad na kami papuntang Intramuros at may kainitan na rin ng mga oras na ito. Here's the tour guide. This is Kirsty. This is Chris Vlog. If may lugar sa Maynila na pamilyar ako, kasama ito sa listahan. Places like Intramuros may now be a tourist spot or a photo ops location, but we get to see a glimpse of how Filipinos lived back then. Noong nakita ko yung Baluarte de San Diego, natuwa ko kasi mina-unlock siya sa childhood memory ko. Naalala ko si Lastic Man. Pero historically, ito ay isang watchtower at the oldest structure in Intramuros. Roaming around the area, I try to imagine how Filipino coexist with our oppressors. Parang luging-lugi talaga tayo sa sariling lupa natin. Well, even ngayon din naman. Maaaring makukulay ang mga struktura sa kasalukuyan, pero hindi nito makukubli ang madilim na nakaraan. Best day to visit Intramuros? Kung kailan ready ka para mabuksan ng iyong isip or to explore more about the history, what really happened during World War II. Pakiramdam ko na discover ko yung bagay na hindi ko natutunan nung nag-aaral pa ako. Hindi ako kinilabutan o natakot sa mga posibleng entities na makasalamuha ko rito. Pero dahil sa mga litrato ng mga Pilipino at ng kanilang karumal-dumal na sinapit. As an adult, maganda itong learning experience. And hopefully, pati yung pinsan ko may natutunang bago.